elderly o injured kung hindi tumatayo ka at maghintay sa susunod na mababakanting upuan, di ba? Ang pinakamatinding punto rito, no, public transportation is a shared service, not a personal entitlement. Hello mga stories, welcome back sa mga Random Reaction Podcast dito sa ating channel Mike Stories. Ako na si Mike King at ngayon pag-uusapan natin itong video na to. At bago tayo magsimula, update lang tayo regarding do sa video natin itong yung regarding yung sa yung content dito sa video na to. At siningit ko lang yung about video kasi walang context yun. Ito yung galing doon sa Pilipinas Balita. Yung sabi niya sa caption in that recently, nasabi daw is nagtapang-tapangan kasi na ISP Catulog. So ngayon ito, since na lumabas yung yung pangalan niya, ito sa pangalan niya, no, yung original by Dais Villa Blagon. So, yun. At tinignan ko yung niya, ito sa Facebook niya, at merong video niya mismo. Ito yung original video. Hindi ko lang kung original ba to. Pero anyway, tinignan ko sa sa caption niya, nalagay, kung iinom lang. Wag na wag makikisali sa gulo hanggat kayang umiwas. So, mga stories, no, at tingnan natin yung mga komento, mga netizens. Sabi niya ng karamihan, kalalakang taong nakikisali sa Catulog, angas yan, kasalanan ng tatuang mataba, kaya pwede naman pagsabihan o awatin. Bakit pati siya nanununtok pa? Yan tuloy yabang kasi. Sabi naman ni Dayan, hindi naman siya nag-aawat, nanuntok at nanuntok at nang hamon pa Tapos ngayon nakasasad, di ba? Ngayon mga stories, ngayon alam ko na ang context dito. Dito tayo sa katotohanan. Well, dito pa tayo, ang laki ng katawan at dami niyang tato. Hindi yan armor lamang sa matutulis na bagay. Okay? Well, logic lang mga stories. Di ba kapag may gulo, dalawa lang ang role mo dito. Ikaw ang biktima, ikaw yung lalayo. Okay? Itong si Kuya, yung mas fulado, pinili niya maging part ng gulo. Okay? At yun, as a witness, as a base sa video. Hindi siya nangaawat nanghamon pa parang napikon, ganito, ganyan, at nakisali siya sa emosyon. Okay? Ito yung problema sa toxic masculinity, okay? Sa pagdating sa mga inuman. Porket malaki ang braso mo, feeling mo untouchable ka na. Well, feeling mo ikaw ang batas sa lamesa. Pero tandaan niyo mga stories, no? Kahit gaano ka pa kalakas sa gym, isang tusok lang yung ganyan isang ganun na lang sa ice wing, no? Sa tamang parte ng katawan, tumba ka dyan. And for what? Para sa pride? Ipakita na matapang ka? Diba? Ngayon, sino ang talo dito? Ikaw na nasa ospital, 'di ba? Ikaw yung may butas ng balat. Habang yung kaawal mo malamang nakatakas na, nagtatago na yan or else, 'di ba? Nakulong na ata siguro. Nadamay pa ang pamilya mo sa gastos at stress, 'di ba? Ulitin ko mga stories. Kung iinom kayo, dalhin nyo ang disiplina. Wag lang yung pera at atay nyo. Okay? Kung may nakikita kayong nagkakainitan dyan, umalis na kayo. Okay? Hindi kabaklaan ng pag-iwas sa gulo. Katilunuhan yan. Okay? So, huli mga stories, nasa atin yung desisyon. Huwag natin pairalin ang init ng ulo at ang alak sa utak, no? Nakikirami tayo sa mga sinapit niya. Okay? Pero sana magsilbing itong leksyon to, okay, sa lahat. Para sa lahat, okay? Ang tunay ng matapang kasi, marunong mag-control sa sarili. Di ba? At marunong umiwas sa sitwasyon, wala naman patutunguhan yan, kundi kapahamakan. Ayan, tuloy. Naano ka tuloy.
Diba? Kaya masasabi ko na huwag kayong maging bida-bida kung ang ending ay trahedya. Okay? So, yun lang ang masasabi ko dito, no? So, alam natin yung context para dyan at natuklasan natin. Thank you, yan yung original. Ito yung kay Dais Villablagon. Yun. So, back to the video na tayo. Okay? Ito, galing ito, no? Meron tayong pag-uusapan, no? Itong viral. Galing ito sa Radar PH, no? Tungkol sa isang TikToker ng isang babaeng pasahero na umano'y ng batikos at diskusyon online. Okay? Sa video na ito, no, bibidyoan niya yung mga sarili niya nakatayo sa loob ng tren habang ang mga lalaking pasahero ay sa likod niya ay nakaupo. Okay. Ang caption niya, no, POV is a world full of gentlemen. Okay. Yan yung At saka sa description, sinabi, no competition, no hate, just equal respect. Pero syempre, hindi tayo ipinanganak hapon. Ang interpretation ng karamihan sarcastic ito. Nagpaparinig siya ng walang nagalok ng upuan sa kanya. At sabi ng mga netizen sa mga comments, equal respect pala eh. So what's she winning about? Sabi ng iba dyan na bakit gusto niya ng bakit gusto niya? Di ba equality? May merit dito, no? Are you pregnant, elderly, or injured? Kung di tumatayo ka at maghintay sa susunod na mababakanting upuan, di ba? Ang pinakamatinding punto rito, no? Public transportation is a shared service, not a personal entitlement. Okay, mga stories, no? Dito tayo sa realidad, no? Mga stories, so unang-una, doon sa caption niya na equal respect, mukhang naliligaw ang logic natin dito. Kung gusto mo ng equal respect, ibig sabihin, ang karapatan ng lalaking nakaupo ay kasing bigat ng karapatan mong nakatayo. Pareho kayong nagbabayad ng pamasahe. Pareho kayong pagod. Bakit kailangan i-video at ipahiya ang mga lalaking nakaupo? Hindi natin alam ang kwento ang mga taong yan. Galing sila sa 12-hour shift, baka masama ang pakiramdam, o baka sadyang nauna lang silang makaupo. Okay? Ang pagiging gentleman ay isang choice, isang act of kindness. Hindi ito batas na kapag may pumasok na babae, kailangan automatic tumayo ang mga lalaki na parang may spring ang mga put nila. Ang problema kasi sa ganitong mindset, gumagamit ang salitang chivalry para pagtakpan ng entitlement. Kung physically fit ba't ka naman, bakit mo kailangan asahan na pagsisilbihan ng mga estranghero? Mga stories ang masasabi ko lang dito. Unless you're old, pregnant, PWD, o may bit na toddler, doon lang valid na unahin ka sa upuan. May tinatawag tayong priority seating para dyan. Okay? Pero kung wala ka sa kategorya niyan, don't expect parehong pagod ang mga tao. Kung gusto mo lang makipagsiksikan o tumayo, mag-TNBS ka, mag-grab ka, o mag-angkas. Huwag ka na mag-expect na mag-VIP treatment ka. Okay? O princess na style o feeling VIP ka. Pagdating sa public transport, sa halagang 15 to 30 pesos lang ang pamasahe. At doon sa nagsasabi na chivalry is dead. Wow! Hindi po patay ang chivalry. Ang buhay ay pagod ang pagod sa bawat nanggagawang Pilipino. Ano man ang kasalanan nila, Tsaka anong chivalry? Anong sasabi mo? Hindi naman kilala yung mga yan. Hindi mo sila pamilya para paglingkuran ka na ng libre. Respeto lang sa space at pagod sa ibang bawat isa. Huwag tayong chaser sa TikTok gamit ang maling logic.
Di ba? Kaya ganun mga stories, no? Ano opinion nyo sa issue ito? Dapat ba laging nakaupo ang mga lalaki? Kahit hindi naman priority, passenger ang babae? Comment nyo na sa baba, sa baba at ang mga sa loobing nyo, di ba? So, magkaroon, gusto nyo mga ganitong diretsang opinion at stay to the point. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel. Click na notification button sa baba. And then, be part of the Castoris membership for as low as 39 pesos a month. Okay? Yun lang mga stories. Ako pala si Marky. As always, mga stories. Thank you and have a great never stories. Bye.